Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw, makakasama natin si Coach Marian De Chavez mula sa Endurance Skating Philippines para introduce sa atin yung endurance roller skating bilang sport. Hi, Miss Marian. Welcome to Match Point. Hi, Miss Millie. Ito, Miss Marian, bibigyan agad kita ng question, syempre, para bago tayo mag-start, para dun sa mga ngayon palang narinig, yung roller skating bilang sport, pwede niyo po ba itong i-explain sa amin at kung ano yung pinagkaiba niya sa ibang skating, forms of skating? Ayun, Miss Millie, yung endurance roller skating, isa siyang type of racing na gumagamit ng roller skate. So, meron tayong two kinds ng roller skates. May quad skates, meron din namang inline skates. So, madalas kapag sinabi nating roller skates, ang pumapasok sa isip natin yung quad skates, kung baga yung double row. Yung ginagamit ng mga 1980s, mga ganon. Yun yung nakasanayan natin. Pero nung dumating naman yung rollerblade na brand, yung inline skate, sumikat din siya nun. So, actually may category ng speed skating. So, yung isa yung sa ice, meron din namang roller skate. Pero itong endurance, ang pinagkaiba niya, hindi siya sa distance bumabase. So, it is basing on time. So, sa duration ng time, and so may category siya na quad skates and inline skates. Yung bawat category na yon, nahahati siya sa iba't ibang time duration. So, may 20-second sprint, meron namang 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, may 5 minutes din, and may 15 minutes. So, ito, wala siyang distance na kailangan tapusin. So, ang tatapusin mo dito yung time. So, the skaters should skate. Kunwari, sa 1 minute, they need to skate during the 1 minute. Then, hindi lang siya dapat mag-skate lang kayo. Kailangan ma-maintain nyo yung pace nyo. So, kung sinong pinakamabilis, madalas kasi meron siyang 8 players. And so, yung bawat half nung time na yun, kunwari, 1 minute race, yung half nun, 30 seconds, magkakaroon siya ng alarm. After ng alarm na yun, dapat ma-determine na natin kung sino yung top 5. So, pag, let's say, 30 seconds na lang natitira, so all the skaters will skate. Ngayon, tatapusin nila yung 30 seconds, paunahan sila doon, yung top 5 na yun. And then, kung sino mang mauna doon sa top 5 na yun, siya yung panalo doon sa 1 minute duration. So, same lang siya sa 2 minutes, sa 3 minutes, sa 5 minutes, sa 15 minutes elimination round ng roller skating endurance. So, medyo malaki pala yung difference kasi pag sa speed nga, it's about speed. Yes. Pero sa endurance, kumbaga, meron kang limited ka sa time. Kumbaga, tapos may elimination pa nga na nabanggit kayo, Yes. diba? Pero, Coach Marian, paano ba to? Ano ba yung kailangan na physical skills ng isang athlete para sumabak sa ganitong klaseng sport? Ayun. So, maganda na tanong mo sa akin yan. Kasi sa skating, buong katawan mo kasi ginagamit mo dyan eh. So, bukod sa kailangan mo ng endurance, kailangan may stamina ka rin, may speed, may flexibility ka din. Kasi hindi biro yung pag-skate eh. Buong katawan mo talaga gagamitin mo doon. And then yung sharpness ng mind mo, dapat present na present ka. So, yung skills mo kailangan physically fit ka, kaya mo mag-endure ng long duration. Kasi hindi biro yung mag-skate ka ng tuloy-tuloy eh. And considering yung speed mo kailangan, talagang todo-todo siya. Kasi although may mga techniques siya, in the end, the winners will be determined by their speed and endurance. Kung gaano nila kayang i-push yung sarili nila, maintaining their pace, kung kaya nilang i-maintain yung pagiging first nila. So, yun yung mga skills na kailangan talaga ng isang athlete pagdating sa roller skating endurance. Okay, so para sa mga interested, yun yung kailangan natin i-take note na yun dapat yung skills na meron tayo kapag gusto natin pasukin yung ganitong klase ng sports. Pero ito, Coach Marian, paano ba ito nag-start sa Pilipinas? Specifically, yung samahan ninyo na endurance skating of the Philippines, Yes. paano ba kayo nag-start? Ayun, so, etong community namin na to, nag-start siya as
simply for fun, roller skating lang siya. Actually, sa totoo, dun siya nag-start. Hindi ko masasabing we started it just because we wanted to race. Firstly, lahat ng mga naging athletes natin na inailaban na natin, lahat sila part ng community ng roller skating. Na nung una, nag-meet up lang kami, nagko-conduct ng mga local activities, meetups, and meet and greet, mga local competitions na for the community lang. And then yun nga, dumating yung invitation sa atin ng India for the endurance race. So, ako, kinontak ako personally ng isang international coach and she invited me na gumawa tayo ng team to represent Philippines. Kasi roller skating is growing again. Ayun. And then, ayun, na-inspire din ako sa sinabi niya kasi, oo nga no, hindi pwedeng puro ganito lang tayo. So, ayun, tumawag ako sa mga kakilala ko na alam kong may athletic abilities na rin and may experience na rin talaga sa mga ibang sports activities. I tried to recall kung sino yung mga nasa community ng roller skaters na interested sa competition. So, yun yung inisip ko talaga and then tinawagan ko sila. Yung mga interested na kayang mag-commit for training, so they had to come to Manila. We trained on our own. Wala pa kaming facilities so we needed to find space. Then also we tried doing at home na mga practices. Nagsasend lang kami ng program. They have to follow it. They have to do exercises and then meet few times a month dito sa Metro Manila para mag-conduct ng race for the athletes para kumbaga matrain na nila kasi wala pa namang gumagawa nito kumbaga kahit roller speed skating wala pa so we tried our best talaga na kahit wala pang mga certified coach for speed skating sa roller we contacted yung mga other coaches na dati nang nagpapakompete sa other discipline sa roller skate. So, yun, combined naman siya effort. So, that's how we started. And then, luckily naman, nakapunta kami ng Thailand last year. And then, ayun, lumaban na yung Philippines. And then, lalong dumami yung interest ng mga skaters dito sa Philippines. And hopefully, lalo pa siyang mag-grow. Pero ito, Coach Marian, paano ka naman nagsimula bilang coach? Ano ba yung nag-inspire sa'yo? And also, paano ka napukaw na maging advocate ng sports na to sa Pilipinas? Ayun. Actually, napaka-memorable nung kung ano yung nag-inspire sa akin. Simula pa yun nung bata ako actually. Hindi ko lang siya nabigyan ng pansin while growing up. And then, nung nagkaroon ako ng chance, nung medyo college na ako, nagkaroon ako ng chance na bumili ng skate for myself. Then, nag-aaral ako ng skate on my own. Pero, hindi ko kinalimutan yung halaga ng knowledge and skills ng mga original coaches na dating mga 90s. So, sila na yung mga coaches ngayon sa iba't ibang discipline ng roller skating. So, merong mga galing sa ice, may galing sa aggressive. Hindi ko naman sila kinalimutan and pinuntahan ko sila personally para humingi ng advice, ng tips, ng collaboration para mapag-grow pa yung community. So, yun yung inspiration ko. Bukod sa dream ko siya nung bata ako, as hobby lang Pero na-inspire talaga ako dun sa mga dating coach, dating batch ng roller skating. Kumbaga yung mga 90s na batch. Sila rin yung nag-inspire sa akin na palaguin yung sport na to. Kasi, biglang tumigil siya, di ba? And then, nag-boom ulit siya. So, yun. Sabi ko, magandang opportunity to. And then, with their help, na-inspire ako na i-share yung knowledge ko. Pero hindi basta i-share. Kailangan, alam ko yung tamang way kung paano siya i-spread. And tamang way para ituro siya sa iba. Hindi lang ako magre-rely sa sarili kong knowledge. So, yun. I wanted to be one of their apprentices. Nag-apply ako sa isang coach para maging part-time coach. Doon ako nag-start, unti-unti. And then, nagtuturo na ako personally nun. Hanggang sa, nagturo ng mga ilang years. And then,
nagkaroon ako ng certification nung sa Thailand naman, yung sa endurance competition. Nung sumabak na kayo Yes, sa doon naman ako nagkaroon ng certification. Until now, nagtuturo ako. So to, with that experience, Coach Marian, na from coaches na pasa sa'yo, generations, din sabi mo nga, na parang nawala yung roller skates, then bumalik na naman. Yes. That inspires you, that inspired you na magpatuloy, na magturo. Yes. Sa tingin niyo po ba, kumusta naman yung current state ng sports sa Pilipinas? And based dun sa mga nakikita nyo sa mga tinuturoan ninyong bata, kumusta naman yung mga atleta natin? Ayun, okay naman sila kasi isa ako sa mga nag-advocate ng roller skating sports. So, nagko-conduct na kami ng events and gustong-gusto pa nila yung mga dating sumasali ng competition. Naghahanap pa sila ng more competitions. So, for me, okay naman yung mga athletes and possible athletes natin kasi hindi lang yung mga interested sa competitions kahit yung for fun lang and to challenge themselves without wanting to be athletes. Marami rin sila dito sa Philippines pero dahil nga doon sa nangyari sa pagre-risk namin papuntang Thailand noon for endurance competition, maraming din na-inspire na mga skaters and pangarap nilang maging athlete. So, for me, happy ako doon kasi may mga nagme-message sa akin doon kung, Coach, paano ba maging athlete? Ganyan-ganyan. Sasabi ko, mag-training ka muna, ganyan-ganyan. Tapos may mga competitions tayong dadating. Sumali kayo, titingnan natin kung kakayanin nyo ba yung mga challenges na yon, and then to connect with other skaters. And then yun, nung mga event naman namin, hinahanap pa rin nila ulit kung kailan daw yung sunod. So for me, okay naman yung mga athletes kasi hindi lang yung dating athletes yung looking forward pati yung other skaters, they're looking forward also na makikompete and hopefully maging athletes. So for me, okay siya. Lumalago naman siya, unti-unti. Yes. And dyan sa current state na yan ng roller skating, ano ba yung plans ninyo moving forward? Meron ba kayong mga nakalatag na para Yes. sa community? Ayun. So, ang plano namin, ito nga, actually, ginagawa na namin siya. May mga upcoming events kami. Ang pinaka-latest na event is yung sa Dasmariñas, Cavite. So, it's a race for roller skaters. And magkakaroon kami ng mga announcements sa Facebook page namin sa Endurance Roller Sports. Bukod pa dyan, magkakaroon tayo ng selection para sa upcoming international championship sa India for endurance racing. And magkakaroon din tayo ng mga training for coaches and athletes. Ayun. Then, from there, maghahanap tayo ng mga panibagong athletes na isasabak natin. And hopefully, ma-recognize na siya ng government by that time. Okay. So, you mean ma-recognize ng government as A national team. as a national team. So, mayroon ba tayong mga plano ngayon? So far, kumusta na yung papunta natin doon, yung road natin papuntang national team? Yes, ayun. Ano naman siya, unti-unti naman namin siyang pinaprocess. So, sa registration ng organization, sa pagbuo ng mga events, mga skating clinics. May skating clinic kami sa Paseo nung summer. Sa Santa Rosa, Laguna. Okay. And planning ako and yung team namin na magkaroon pa ng more skating clinics sa all around Luzon and sana sa buong Philippines. And para mapalaganap pa namin yung sport. And speaking of mapalaganap, paano naman po kaya, Coach, yung mga kahit bagets pa or adult na interested na sumabak dito sa roller skating, paano naman nila ma-access? Ayun, marami namang mga dito, mga skating rinks. Kung for hobbies lang, marami naman. And then, meron din naman tayong mga skating communities. Marami tayong skating communities all over the Philippines. Personally, I know most of the admins there. If they want to know, meron kaming ginagawang mga group, Facebook groups para malaman nila kung saan community sila pwedeng makiparticipate. And yung Facebook group na yon, ginawa ko siya, yun yung inline and roller skating meetups.
Doon nila makikita, pwede sila magtanong kung saan sila na closest na community pwedeng pumunta. And then, isang avenue yun para ma-access nila through social media. If they want competitions, they can message me, Coach Marian Yan PH, or Endurance Roller Sports PH. Nasa, naman siya, Facebook. Ayun. Okay po. So last na lang, Miss Marian, anong klaseng suporta na lang ang kailangan ng sport para mas lumago pa dito sa Pilipinas? Ayun. We really need support. Lahat ng klase ng support, moral support man yan, financial support, or facilities. Mahalaga talaga yung facilities. So, need natin ng smooth na flooring for practicing endurance sports. Or, at least yung cemented, yung parang velodrome sana. Kung masusuportahan tayo ng LGU, kasi meron namang mga facilities recently na nabuo yung LGUs natin, sana makonsider nila yung roller skating as a sport that they can support. Bukod dyan, sana mabigyan nila kami ng mga opportunities para ma-propagate siya through clinics, through trainings, or at least sa mga talks or mga events, gano'n. So far yun naman, and then kahit through word of mouth, social media, sana masuportahan nila kami. Okay, so bali facilities and platforms. Yes. Para mai-introduce pa natin yung sport, Yes. endurance skating sa Pilipinas. Yes. Thank you so much, Miss Thank you Marian. po. Pagkatapos natin ng kwentuhan natin with Coach Marian, pagkatapos nating malaman yung background ng endurance skating sa Philippines, ngayon naman, syempre, hindi mawawala ang match point game on kung saan itatry ko ang sports sa turo at sa tulong ni Coach Marian. So, bago tayo mag-start, Coach, ayan, obvious naman, suot ko na yung gears. So, pero bago tayo mag-start, introduce mo po muna sa amin kung ano nga ba itong mga suot kong gears. Ayun. So, nakikita natin dito, sa ating napakagandang reporter, meron siyang suot na helmet. Very important ang helmet sa endurance roller skating. Helmet protects us from any head damage. So, meron din siyang protective gear. Ang main protective gear na madalas ginagamit natin sa endurance skating is knee pads. Dahil nga ang racing is very fast-paced and hindi mo alam kung anong makakabangga mo, very important meron kang knee pads or knee guards to protect your knees. And meron tayong suot dito na roller skates or inline skates. Specifically, ang suot niya ay tri-skates. So kasama sa kategory ng endurance skating, yung 4 wheels na inline, quad skates, and ito nga, tri-skates. So makikita natin dito, kumpleto siya ng gears, ng skates, ng helmet. So ito yung parts ng, or ito yung equipment na need natin sa endurance roller skating sport. Okay, so kumbaga ito yung starter pack. Mhm. Ngayon naman na na-introduce na ni Coach Marian, baka pwede niyo na akong turuan. Coach, medyo kinakabahan lang ako. Kaya ko tumayo, Coach, pero tingnan natin kung kaya ko mag-lead. Sige, Okay. titingnan natin. So, kanina, pre-practice natin yung bawat step. For beginners, kailangan mag-step ka muna ng ganito, pa-letter V siya. Matatandaan mo siya by its shape, naka-V yung paa natin. So, step by step ka. Sa una, ganito talaga. Pero kapag medyo nagigets mo na siya, nasanay ka na, sa sensation na yan, kaya mo nang i-push yung sarili mo ng mas mabilis. Ang worry ko, Coach, no, parang anytime parang mapufall ako or anytime gugulong talaga siya. Yes, gugulong ka talaga dyan. So, you have to do practice talaga. Practice, and then you have to know your body. Kasi need dyan ng proper technique. Sa bawat step mo, bawat stride, may effect yun sa movement. Kaya mukha siyang madali, sa totoo lang. Pero madali talaga siya kung marunong ka na. So, nafe-feel ko ngayon parang hindi ko alam kung paano ako makaka-move. Pero, Sa first few tries or first few attempts, parang sobrang hirap niya. Pero once you get the basic, marami ka nang kayang i-implement na mga techniques, mga moves. Ang pinakauna kasi, you have to learn how to balance yourself.
And then from there, pwede ka na mag-roll. So, Any tip, coach, na para mabalance? Kasi sa standing, medyo nag-work naman yung sinasabi niya na V. Yes. Then, dapat magtatama siya. Mm-mm. Pero once kasi na nag-move na ako, parang medyo na. oo, Hindi parang na. Kung saan na pumupunta yung gulong niya. So, paano ba siya sa balance? balancing and practice talaga. Okay, practice talaga. It Keep on takes time. practicing kasi you have to know your body. Bawat tao rin kasi, we have different personal techniques. Okay. Pero so far, in general, yung basic, talagang balancing na ganyan. And then from there, we will try to stride on one foot na lang na ganyan. Magsa-stride ka ng one foot, glide or stride na ganun. Can I try, coach, yung glide ng nakahawak? Okay, so from here, gaganto ka. Okay. It must be like this. Your heel must touch the arc and then bend like that. Then you have to push yourself using your hind leg. Push yourself. Yun. Oh no! Good. Sorry, napipid ako. Okay, coach. Okay. One more. Okay. Wait, sorry. Push yourself. Retrieve. Yeah. Oh no! Oh, diba? Good. Very good yun First time mo yan Di ako. Yung iba, hindi nila pa yan magagawa. Actually, hindi nilang kaya yun Pero ikaw nagawa mo kaya very good. Thank you so much. Pero ayun nga po, nabanggit niya na, coach, na first time, ganyan. Sa tingin niyo, usually sa mga experience ninyo, gano'ng katagal kaya natututo? Actually, maraming factors. Una, yung natural ability ng bata or ng tao. Minsan kasi meron tayong mga nasa physiology natin yan. Minsan nasa body type din, nasa interest, nasa former physical physical activities na ginagawa nila nung bata sila. Yun yung makakapag-determine kung mabilis ka ba matututo or not. Thank you so much, coach. Ito, medyo nawala na yung kaba ko, unlike kanina, nung na-try ko ng mag-glide. Thank you so much, coach. Sana makapag-try pa ako ng more and sa Oo, sarili ko sana. na. Ayun, last na lang, coach. Baka may gusto kayong pasalamatan and of course, i-plug ninyo kung saan ba nila kayo pwedeng mag-contact and yung mga clinic ninyo. Go ahead, coach. Ayun. Thank you po. Thank you everyone sa pagsuporta sa Endurance Skating Philippines and sana patuloy pa kayong sumuporta sa amin. Mayroon kaming mga upcoming events, may mga upcoming clinics and mga trainings na darating pa. Sana you can follow our Facebook page, Endurance Skating Philippines. My personal page, Marianian PH. I have a social media account on Facebook, Instagram, YouTube, and may upcoming kami na race sa Dasmariñas City sa October 25. I hope you can join and try roller skate endurance. Thank you so Ayun. much, coach. Thank you po. You're welcome. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match Point.